Ang Cleveland Cavaliers ay may record na ngayon na 5 wins at 0 losses matapos talunin nila ang Lakers kanina sa score na 134-110. Sa larong ito, parehong starting 5 ang ginamit ng parehong kupunan. Agad sinimulan ng Cavs ang laro sa isang solidong fast break dunk. Maganda ang naging simula ng Lakers lalo na kay Austin Reeves at Anthony Davis. Subalit si Donovan Mitchell ay ginawa ang lahat ng makakaya niya para sa kanyang team. Nagpakawala siya ng mga 3 points at may solid playmaking na nagbigay ng malaking kalamangan sa Lakers. Sa loob lamang ng 4 na minuto, nagawa nilang magtala ng 14-0 run na nagresulta sa double-digit lead at maraming turnovers para sa Lakers. Sa unang quarter, nakapagtala ang Cavs ng 17 sa 22 field goals o 77% at 8 sa 13 sa 3 points. Dahil dito, meron agad silang 19-point lead. Sa second quarter, si Jarrett Allen ay agad nakapagtala ng double-double na may 18 points, 12 rebounds at 2 blocks. Pinangunahan niya ang Cavaliers sa 67-48 halftime lead samantalang si Donovan Mitchell ay nakapagtala na ng 17 points at 5 assists. Samantala, sina LeBron James at Anthony Davis ay may tig 12 points bawat isa. Sa third quarter, si Caris LeVert naman ang nag-init at mas lalo pang lumaki ang lamang ng Cavs. Kahit na may 26 points na si LeBron at 22 si Davis, nanatiling 20 points ang kalamangan ng Cavs patungo sa fourth quarter. Sa huling quarter, limitado na lamang ang oras ng mga starters ng Lakers at maagang pinagpahinga dahil tinambakan na sila ng Cavaliers. Sa huling quarter nga ay si Dalton Knecht ay gumawa pa ng mini run. Pinasok na din si Bronny James sa 4 minutes ng huling quarter at naitala niya ang kauna-unahan niyang puntos sa NBA sa isang step-back shot. Sa pagtatapos ng laban, ang Cleveland Cavaliers ay nanatili undefeated na may 5 wins at 0 losses record samantalang ang Los Angeles Lakers ay nagtamo ng back-to-back loss. Samantala, maraming dating Lakers players ang nasa Memphis Grizzlies ngayon, kabilang na ang anak ng NBA legend na si Scottie Pippen Jr. na binigyan din ng 4-year contract bago magsimula ang season. Nag-average si Pippen Jr. ng 11 points, 3.83 rebounds at 8.3 assists per game na may 50% shooting sa 3-point area. Kitang-kita ang galing ng mga dating Lakers players sa Memphis ngayon na kinagigiliwan ng mga fans. Isa pang dating Lakers player na nasa Memphis ngayon ay si Jay Huff na isang 7'1" big man. Dating two-way player ng Lakers noong 2021 season si Jay Huff at kinuha siya ng kupunan noong October 21. Gayunpaman, 4 na game lang ang nailaro niya sa Lakers bago siya i-waive noong January 2022. Kinuha ulit siya ng Lakers noong July 2022 sa ilalim ng isang exhibiting 10 contract pero na-waive din bago magsimula ang season. Nagpalipat-lipat ng team si Jay Huff bago tuluyang nakuha ng Memphis Grizzlies noong off-season kung saan binigyan siya ng two-way contract. Sa kabila ng kanyang palipat-lipat, nakitaan siya ng potensyal sa preseason at regular season kaya binigyan siya ng Memphis Grizzlies ng guaranteed 4-year $10 million contract. Sa unang 4 na laro ng Grizzlies, nag-average si Jay Huff ng 12.3 points at 3 rebounds per game na may 63% shooting sa field. Bukod sa laki at tangkad, may solidong outside shooting din siya na may 58.8% 3-point shooting. Dahil sa kaniyang tangkad at galing sa depensa, epektibong shot blocker si Jay Huff na may 1.8 blocks per game. Kaya naman maraming Lakers fans ang nanghihinayang na hindi siya nagtagal sa kanilang kupunan, lalo na't kailangan ngayon ng Lakers ng big man. Panalong-panalo ang Memphis Grizzlies sa kaniya dahil sa ganda ng numero ni Jay Huff at minimum lang ang kaniyang salary.